Magandang umaga po kayo. Kayo po ay tinawag ng Diyos. Congratulations. Gusto ko bigyan kayo ng konting background about ang ME community. Binawin ko ako si Tito John Onya, class number 16. Class number 16 at kami po ay nag-ME noong February 24, 25, 26, 2004 sa Paradise Resort, Malolos, Bulacan. At coincidentally, ang aming mga speakers din po ay sina Tito Arman at Tina Esther at saka Tito Mando at saka Tita Lucy. That was 20 years ago. So hanggang ngayon po, andito pa rin kami na naglilingkod. By the way, yung aking bigger half, asawa ko ay magpapabagin ninyo, nagkakaroon po na meron siyang kasalubuhin ko siya ngayong nagpapalamig sa ng bansa. So, babalik ko siya next week pa. So, kakaroon lang na ng kaklase, wala siya. In-spirit ng dito siya. Don't worry. Ang ME community ay nag-start noong year 1995 sa our Father Parish. At that time, si Father Ramon Iloriaga, ang parish priest sa ating church at that time. Nag-start lang siya as leave out, starting with about 20 candidates. Pero Saturday, Sunday leave out, hindi po kaya dito sa atin na hindi po kayo pwede umalis. Kasi siguro at that time, nakakakapa or for whatever reason, wala pong hindi pa nila kayang product yung ganitong klaseng paklase. So, ang nagkata ay yung group, yung religious group who conducted it first any seminar ay pag-ibig sa Diyos, Catholic community. Sila po yung unang-una. Sila po yung nag-conduct ng first ever ME sa mga Father Parish. So yun, tuloy ko na yun. At mind you, ngayon po, it started in 1995, so ngayon, class number 49 na po ngayon. So, all in all, mayroon na po tayong more or less 400 plus couples na hindi couples. So marami na rin po tayo. Marami na rin na-produce na couples. Ang masasabi ko lang po, it's always nice to have a community. Kasi I speak from my own experience po, Kasi po, mula po nung naging member po kami ng ME in 2004, hindi na po kami lumitaw. Kami ng aking wife ay nag-stick po sa pagiging active member ng ME community. At kami po ay hindi nagsisisi because since then, yung buhay po namin is guided by the Lord. So, ano pa pong hahanapin natin? At saka po napakasarap ang pagkakaroon ng community. Kasi mayroon kang in times of trouble in your life, in times of problems, mayroon ka pong mapupuntahan. Mayroon kang kagrupo, kaibigan, ka-community na matatagpuan. So napakasarap po. Napakasarap po maglingkod sa Panginoon. Nice po rin pong panggitiin na during those times, 2004, magpapaklase kami, yung buong member ko ng ME ay, mayroon akong battle cry na ulit-ulit yung sinasabi. Every time na magkakaroon ay do the talk after the klase,
paulit-ulit ko kong sinasabi, dapat member ka ng ME, gaganda. Parang sinabi ni Embril, mag-ME ka, yayain ka. Totoo po yun, because noon po unang araw, natin, paklase, lahat po ng, there are only about 3 or 4 na mayroon sa sakyan. Pero ngayon po, lahat po ng ME members ay mayroon sa sarili sa sakyan. Mayroon pa dyan, bumibili ka sa sakyan. Nandito pa yung isa. Galit po yan sa installment. Bumibili po yan ang cash. Nandiyan po si Lino Bala sa akin na doon. Hindi kayo bumibili yan. Pero po dito, kasama namin sa MD, bumili po ng 2 sasakyan. Isang van at isang SUV. Cash at the same time. 2 sabay. Asal si Turani at Tagal. Nakauwi na. Yun po, those are just examples ng mga metro na kumasenso po. Kaya ina-assure ko sa inyo, the new members like lahat, ina-assure ko sa inyo, na pag once that you're a member of any gagawin mo yung buhay nyo kasi i-bless kayo. Believe me, ako mismo ay nagsasabi sa inyo base sa aking karanasan. Kasi po, gumanda ng sobra-sobra rin po yung buhay namin nung nag-serve na kami sa Gawin. Gusto ko rin po idagdag na ang ME community ay nag-engage in charitable activities na nag-cater sa parish po. Ang ME po during the pandemic ito, please allow me magyayaman lang po ang mga. During the pandemic po, ang ME community composed ng daming mga programs. We conducted, during the pandemic po, we conducted 12 na gift giving, ayuda po. We braved yung dangers po ng COVID kahit po kami po lahat ay nakamaskara during those 12 times na nag-conduct kami ng free pagbibigay po in Saudi po. Kami po ay naniniwala na hindi tataklan ng COVID at the time because we are protected by the Lord. Kasi siya po kami, matigas po yung loob namin. Kasi nandiyan ang Panginoon para mag-protect sa amin during those activities. Hinihiling ko rin po sa inyo, dito na ako, kasi sa mga members ako, ay narinig na rin po nila yung aking ulit-ulit po kasi sinasabi ko eh. Actually, yung mga sinasabi ko sa inyo ay narinig na po nila. Pero gusto ko pong ulit-ulitin para mag-sink in po sa utak natin yung mga sinasabi ko po ay dahil basta assume kayo at blessings once you're a member of this community. Gusto ko rin pong hilingin sa inyo, mga dito mga tinda, na dapat panahin natin isa-isip na once we serve the Lord, once from the start naman, mula nung simula ng ating paglilingkod sa Panginoon, dapat po isipin natin na lahat po tayo, yung mga tito-tita natin po, dapat po i-treat natin sila, dapat we should always be on the level. Hinihiling ko po na tayo po sa mata ng Diyos, pantay-pantay po tayo sa mata ng mahirap, walang mayaman, walang atas ng pinag-aralan, walang basta everybody should be on the level. Yun po kasi yun po yung gusto ng Panginoon. Kalimutan natin ang ating mga profesyon that we serve the Lord. We should stop yung glorify mo yung profession mo. Dapat ano lang, tingin natin sa ito sa dapat ng kailangan. Ako po, honestly aside, ako po isang gano, pero once I started serving the Lord, ako po, kinalimutan ko na po yung pagiging abogado ko. In fact, ayaw kong matawag na authority sa simbahan. Dito lang po.
Kasi nga po, reserve tayo. Wala nang autonomy, wala nang doktor. My wife is also a doctor. Pero sabi ko sa niya, wala nang doktor. Pare-pare pa. Dapat gano'n. Kasi kung nakakalungkot, hindi ko na babanggitin ito. With your permission, ito Chief. Meron kita. Kasi mayroon po kasi mangilang-ilang na nagsiserve sa simbahan. Especially lawyers, marami kasi mga lawyers sa ibang ministry, ayaw na rin kong panggitin. Pero dala-dala ko nila yung pagiging bugatin. Parang nakakainis. Parang kung gusto nyo lang magparek, they want to be recognized. Hindi po yun, hindi yun ang ng Panginoon. Kasi pag nag-serve ka sa wala na ako, nakalimutan mo. So yun po ang hinihiling ko sa inyo. Let's treat each other equally. Dapat hindi level to tayo na Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe.